Okay, so good afternoon po everyone. Happy International Happiness Day ngayong 2025. We are here to celebrate it, and to all of our Facebook Live viewers, welcome po. And thank you for joining us to celebrate a day dedicated to joy, gratitude, and spreading positivity. So sa mundong 'to na very fast-paced na ang pakiramdam, very stressful, today reminds us to pause and appreciate the good things and share happiness to those around us. Pero bago ang lahat, kamustahan muna. So how is everyone feeling today? Unahin po natin ang kasama kong speaker ngayon na si Levin. Kamusta ka? And tell me something that made you smile today. Okay, so hello Anika. Okay lang naman ako ngayon. Medyo mainit nga pero go pa rin. What made me smile today? Siguro yung nakatulog ako ng maayos kasi this past few days naman kasi ang dami talagang since graduating na rin moving up tayo from grade 10 to senior high. So parang ang dami na rin ginagawa and ngayon lang talaga ako nakapagtulog ng maayos. So yun nga. Ikaw, how about you, Anika? Kamusta ka na? Okay lang din ako. Same pressure that I am feeling with you. Moving up na tayo. And of course, siguro one thing that made me smile today is that nakapagtimpla ko ng favorite kong kape na may pandesal kaninang umaga. So, next up naman si Nicole. Kumusta ka? Okay lang naman po, as of the moment medyo kinakabahan po kasi, this is my first time po sa Kalambag. Pero what made me smile today is, yun nga po kagaya ng sinabi niyo is nakapagpahinga ako and Saturday na naman, less stress, that's all po. Thank you so much, Nicole. So, ang familiar face lang dito currently ay si Levin, bago po kami dito ni Nicole. So, I hope that you welcome us warmly today. And of course, ito na po ang lineup natin ng speakers. And before we dive into our discussions po today, let us take a moment to witness happiness in education. So, meron po kaming prepare na video. Please take a glimpse of the smiles, the laughter, and moments of joy that define what this day is all about. So, give me a minute to prepare the video para ma-present po siya. So, sit back, relax, and let's watch the video together. What if happiness and education was never apart? In the quiet moments of learning where laughter and struggle intertwine, a question lingers. What if knowledge didn't just open doors, but hearts as well? This is more than just learning. This is the pursuit of joy, the power of wisdom, and the future we build together. March 20 marks International Happiness Day, a day dedicated to recognizing the importance of happiness in all aspects of life, including education. But what does happiness in education really mean? Studies show that when students feel happy in school, they learn better, perform higher, and develop stronger social skills. A positive school environment reduces stress, boosts motivation, and fosters creativity, all essential for student success. But how do we create a learning space that encourages happiness? What are schools doing to promote student well-being? Let's find out. Education is more than just learning facts. It's about creating an environment where students feel happy, engaged, and motivated. Studies show that when students are happy, they perform better, retain information longer, and develop important life skills
like teamwork and creativity. So, how can we create happiness in education? It starts with positive teacher-student relationships, interactive lessons, and supportive school environments. In the Philippines, many schools are focusing on student well-being through mental health programs, creative activities, and culture of respect and support. Because when students feel happy, they are more confident and ready to face challenges in life. Education should not just teach us lessons, it should inspire us to love learning. This International Happiness Day, let us remember, happy student is a successful student. Let's build a future where learning brings not just knowledge, but also joy. Okay, so thank you so much for making the time to watch the video with us. And ngayon naman po, I will pass the mic to Levin. Levin? Okay, so magandang araw po sa inyong lahat. So welcome po sa isang episode ng Kalambag kung saan pag-uusapan natin ang isang napaka-importanteng bagay, ang masayang pagkatuto. So yun nga po sa video is pinaliwanag po namin at pinakita po namin ang mga epekto ng masayang pagkatuto at mga halimbawa nito. So sino ba naman ang gustong mag-aral na walang wala man lang excitement? 'Di ba parang sa paano natin mapapasaya ang edukasyon? Ano ang role ng mga teachers, students, at technology sa learning experience natin? Yan ang alamin natin today. Pero syempre, hindi lang naman ako yung magsasalita rito. So gusto ko maging interactive ang episode na ito. So isipin mo na lang na nagkwakwentuhan tayo mga kasamahan. Tapos walang pressure, walang exam, just fun learning. So yun nga, simulan na natin. So ito, alam mo ba yung like feeling na hindi mo na namamalayan ang dami mo na palang natutunan kasi sobrang saya mo? So, yan ang masayang pagkatuto. Hindi lang ito tungkol sa mga quizzes or sa exams, kundi kung paano mo talaga na-absorb ang lesson in a way na hindi nakaka-stress. Kumbaga like, masaya kang natututo kasi engaging ang paraan ng pagtuturo, may collaboration at may sense of achievement kang naranasan. Hindi lang ito yung tipong inutusan ka lang tapos magme-memorize ka tapos bahala na sa buhay mo kung ano yung mga hindi mo na ina-absorb, hindi mo na inaalala yung mga minemorize mo. Alam ko marami sa atin ang nakaka-relate diyan, pero let's be honest kasi may mga subjects talaga na pag lecture lang ng lecture as parang nakakatulog ka na hindi ka na nagiging focus doon. So masayang pagkatuto means learning without the burden. So learning na may enjoyment at may meaning. Pero paano nga ba naapektuhan ng kasiyahan ang ating pagkatuto? So let's talk about that. So mga kasamahan, ano bang ibig sabihin ng masayang pagkatuto para sa iyo? So sinong gustong sumagot? Walang sasagot, ako na lang pipili. Sige na, Anika. Para sa iyo, ano yung masayang pagkatuto? For me, masayang pagkatuto kapag merong mga group works. Kasi ngayon na 4th year na tayo, tapos block section pa tayo. Feeling ko, tinake for granted ko yung relationship natin sa isa't isa na napaka-rest assured ko kasi na lagi naman tayong magkakasama, araw-araw ko kayong makikita, same set of people for the next 4 years ng high school ko. Ngayon, grabe, huling yugto na ng high school life ko. At never kong ina-expect na yung introverted self ko ay yearn for group activities ngayong last year ko ng high school. So, masayang pagkatuto for me is that nai-enjoy ko yung presence ng mga friends ko. Nagkakaroon ng healthy relationship with my teachers. At syempre, may natutunan in the process. Yung pinaka-recent natin na group work nung nagbe-bake tayo ng pandesal. Sobrang saya nun kasi nasa isang bahay lang tayong lahat. At grabe, I would do everything para lang makabalik sa mga ganong moments natin. Ayun po. Yun nga, yung mga performance tasks, yung mga activities na you would do as a group or you would do individual, hindi mo talaga na-appreciate talaga yun kung
until the end kung saan like mawawala na yun and hindi mo na mararanasan. Pero sa'yo, ikaw naman Nicole, kasi since kami dalawa grade 10 kami, gusto namin marinig para sa grade 10 kung ano yung masayang pagkatuto para sa'yo. Para po sa akin yung masayang pagkatuto is, meron kang natututunan, like for example sa mga iba't ibang subject while at the same time, nai-enjoy mo siya. Like for example po sa mga group reports kasi sobrang yung week po namin, ngayon is more on group reports. So, nai-enjoy ko po siya especially kapag sa mga group reports ng ibang groups nagpapa-game sila tapos may prizes. So, hindi lang sa may natututunan ako, but at the same time, nai-enjoy ko siya kasi nakaka-interact ko yung mga iba't iba kong classmates, yung mga classmates ko na hindi gaanong nagsasalita, nakaka-interact ko sila. And at the same time, meron ding prizes. So, nakakatuwa nga naman talaga. Yun po. Ayan. Parang pareho-pareho lang naman din yung mga ano natin pagdating sa masayang pagkatuto. Pero para sa akin, ang masayang pagkatuto, ito ay isang paraan ng pag-aaral kung saan hindi mo nararamdaman na pinipilit ka. Like, kundi kusa kang natututo dahil sa kasiyahan at interest na dulot nito. Hindi lang ito yung tungkol sa pagkakaroon ng mataas na grade. Kasi alam naman natin yung iba na sa atin parang inaano na lang natin yung pag-aaral as a way na kailangan natin ng mataas na grades at hindi na natin ina-appreciate yung mga natututunan natin. So, kundi sa tunay na pag-unawa sa mga aralin tungkol sa isang paraan at sa isang paraan na like engaging at enjoyable. Halimbawa, mas natututo ako pag may yun nga yung sinabi nyo kanina, yung group activities, yung interactive discussions or real life applications sa mga lessons. So, hindi lang ito isang proseso ng pagsasaulo ng mga impormasyon. Ang edukasyon hindi lang to isang proseso ng pagsasaulo ng impormasyon, kundi isang connection sa buhay kung paano natin magagamit ang natutunan sa totoong mundo at paano natin ma-appreciate it. Yun nga, parang may similarities naman yung mga nasabi natin, yun nga, yung interactive, yung group. Pero imagine this, may dalawang klase. Yung isang klase mo, yung teacher doon is sobrang strict, walang pakialam kung naintindihan mo ba. Basta exam lang ng exam, activities ng activities, dagdag lang ng dagdag ng mga gawain. Tapos yung isa naman, relaxed pero productive, interactive yung discussions at hindi ka parang natatakot magtanong sa kanya hindi ka natatakot magtanong sa kanya pero doon sa sobrang strict kasi na teacher, natatakot ka. So alin sa dalawa yung mas gugustuhin mong pasukan? 'Di ba? Parang obvious na. Yung kapag masaya ka kasi yung environment mo, mas motivated ka kasing mag-aral, tapos mas madali ma-absorb yung knowledge at hindi ka natatakot magkamali. So, science back yan, di ba? Alam naman natin lahat na science back yan. So, kapag masaya ka kasi, mas naglalabas ng utak yung dopamine. Tapos mas tumutulong ito sa memory at learning. Pero paano nga ba nakakatulong ang guro para mas maging engaging ang pag-aaral? Para sa inyo, paano nakaka-epekto ang kaligayahan sa kakayahan ng isang mag-aaral na matuto? So, may gusto ba mag-volunteering this time? Or gusto niyo, sige, wait. Try ko naman kaya, ako naman mag-ano muna. Kasi, para sa akin kasi, napakalaki ng epekto ng kaligayahan sa kakayahan ng isang estudyante na matuto. Kapag masaya kasi ang isang mag-aaral, parang mas mataas ang kanyang motibasyon at interest sa pag-aaral. Kapag hindi siya stressed or hindi siya pressured ng mga teacher, parang mas nagiging bukas ang kanyang isip sa bagong impormasyon. Halimbawa, sa isang classroom na puno ng positivity at support ng mga klase and teacher, parang mas mataas ang engagement ng mga estudyante ko. Hindi ko sure kung kayo naranasan nyo to, pero parang mas magiging mataas yung engagement, mas naging comfortable ng isa't isa magtanong, matuto, mas nagiging mas naging open sila matuto. So, hindi kasi sila natatakot na magkamali o magtanong. So pero sa kabila kasing banda, kung ang isang estudyante ay laging puyat, sobrang pressured, or walang interest sa inaaral nila or topic nila, naging hadlang ito kasi sa akin. Parang naging hadlang na lang ito sa kanyang pagkatuto. So, ang utak kasi natin parang ano siya mas epektibo yung parang napaproseso yung impormasyon pag pansin ko lang, pag walang anxiety or stress. Kasi parang pag hindi ka stress, parang mas pumapasok sa'yo yung information, ganun. So, napakahalaga talaga ng balance sa pag-aaral. Hindi lang dapat
akademikong mga gawain, yung mga like sulat-sulat, mga lesson-lesson, yung lesson lang ng lesson, kundi yung like creativity, yung enjoyment, yung mga social interactions sa pagitan ng student and teacher tuwing nagkaklase. Pero yun, para sa akin, yun lang yun. Pero, how about sa iyo, Nicole? For me po, yung role po ng teachers sa ating mga estudyantes, malaki siya, vital siya kasi, kagaya nga po ng sinabi ni Kuya Leven kanina, yung vibe po ng teacher, yung positivity or kung paano ba niya dinadala yung sarili niya 'pag nagtuturo siya is nagre-reflect kasi siya sa atin bilang students. So, ano po, like para sa'kin, yung gano'ng yung vibe ng teacher siya yung magdadala sa students kung magiging mas comfortable ba sila sa topics niya. Kasi yung meron po kasi tayong mga teachers na ano, 'di ba, like sobrang strict na hindi mo malapitan, hindi mo matanong kasi natatakot ka na baka 'pag nagtanong ka ikaw pa yung sigawan, ikaw pa yung pagalitan. Kung iko-compare po natin siya sa ano, sa mga teachers na ano lang, parang hindi naman sa sobrang comfortable sa kanila as tropa, pero komportable ka sa kanila in a way na, minsan ma-o-open mo yung problems mo sa kanila and hindi ka matatakot na i-approach sila. So mas ayun po, for me malaki siya kasi, dun din dun din dun din kasi natin, kukunin like for example sa pagtatanong, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, kapag kasi yung isang teacher is hindi siya gano'n ka-approachable, may iwan ka kasi sa mga questions, na like yung dapat na itatanong mo, ikaw na lang yung magfi-figure out mag-isa. So, mas mahirap yun kung ikukumpara natin sa mga teacher na 'pag binigyan ka ng sagot, parang iche-cheer ka pa na, "Good luck na, kaya mo yan." So, yun po para sa'kin vital po yung role nila. So parang basically parang 'pag nasasagot yung mga questions mo gano'n, mas nai-inspire ka na matuto and gano'n. Parang yung pagpapakita ng teacher na, na sinasagot ka niya and tinutulungan ka niya, parang mas nagiging, masaya ka and mas na-inspire ka. So, about sa'yo, Anika? Para sa'yo, Anika? For me naman, napakalaki ng impact kasi sa students ng yung mood ng teacher sa pagpasok niya pa lang. So, kapagka nakasimangot yung teacher, siyempre napaka-uneasy na ng ambience sa classroom. And of course, as a student na let's say na medyo nahihirapan akong mag-catch up sa particular lesson or topic sa studying session na yon, ang least na kailangan ko ay ang feeling or energy ng discouragement na binibigay ng teacher um, dahil lang na hindi siya positive or hindi siya nagte-think na yung emotions niya meron ring effect sa atin. So, as students, very vulnerable rin kasi tayo sa environment natin kung saan tayo lumalaki. Hindi natin napapansin na maaaring maging in the future maging trauma response to, maaaring maging foundation to ng kung anong buod ng magiging high school memories natin. Kaya sa mga adults na emotionally mature na, sana tinuturuan rin natin yung mga bata kung paano natin maha-handle ang mga sarili natin, yung mga feelings natin. Hindi dapat natin yon um, pinuput as a barricade sa pagkatuto ng maayos at maging obstacle para lang makuha mo yung information na dapat mong ma-retain naman. Ayun lang. Pero, sige. Ayun, si Ate Daisy pala nandito na. So, okay ka ba, Ate Daisy? Narinig mo naman yung question ba? So, malaki kasi yung papel ng guro sa pagbibigay ng masayang pagkatuto para sa ating mga estudyante. Kagaya na lang ng paraan ng kaniyang pagtuturo, sa kaniyang pakikitungo sa mga estudyante at sa ibang tao. Kasi doon nare-reflect yung ano niya yung yung kaniyang pagkatao. Kasi mararamdaman din naman natin sa guro pag ito ay mabait dahil nararamdaman yung kaniyang concern, yung kaniyang pagmamahal sa pagtuturo at pagmamahal sa kaniyang estudyante. Dahil yung gaya yung sinabi nyo, yung pag nafe-feel natin yung guro pag masyadong stricto, ganon, yung parang
di tayo komportable na magtanong sa kanya. Yung parang di komportable na kausapin siya ganon. Kasi pag yung teacher easy lang sa i-approach ay makapagtanong talaga tayo. Kaya at nakaka-apekto din sa ating pag-aaral kasi tayo mga estudyante ay curious tayo, di ba? At marami tayong tanong sa buhay. Kaya kailangan talaga natin ng isang tao, kagaya sa school, kailangan natin isang guro na madali lang siyang i-approach, gano'n. Ayun nga. So parang grabe ang ano niyo ngayon, ang engaged niyo talaga sa topic natin ngayon. Pero kasi ito, narinig ko lang kasi ito, pero sabi nila ang isang magaling na teacher ay parang director ng pelikula. Siya ay nagse-set ng tone, ng klase. Kung boring siya, parang gusto mo na lang maging extra sa ibang subject. So, pero kung engaging siya, parang gusto mo maging bida sa kwento ng pag-aaral mo. So, ang mga guro ay may kakayahang gawing interesting ang kahit anong subject. Halimbawa, kung sa AP mo, history class, puro dates at events lang ang pinapamemorize. Sino ba naman ang matutuwa na like, puro numbers na lang, parang puro numbers, puro dates na lang, puro memorize na lang ang memorize. Pero kung like storytelling yung approach niya, yung parang may kasama na pa ring date at mga dates at events, pero in a way na parang nanonood ka lang ng isang Netflix series. Parang napaka-interesting, napaka-engaging talaga nun para sa estudyante. Naranasan ko rin yan kasi. Pero hindi lang kasi yan sa teaching style, di ba? Mahalaga rin yung attitude, yun nga napag-usapan natin, approachable at supportive teachers. Parang nagiging inspiration sila sa mga estudyante, pero kung paano naman kung wala kang ganitong klaseng teacher at nawalan ka ng gana, ano kaya yung mangyayari sa iyo? How about you, Anika? Kung walang teaching approach, teaching style ng teacher kung saan supportive siya at engaging, sa palagay mo, ano yung mangyayari sa estudyante? Kung mawawalan ka ba ng gana o ganun? Of course, mawalan ako ng gana kasi siguro meron din tayong mga students na pumapasok para maging outlet nila ng happiness and emotions nila yung school. Kasi syempre, hindi nila nami-meet yung mga friends nila. They aim um, to capture mga educational lessons na makakapag-improve ng quality ng kung anong alam nila. So kapag meron tayong mga discouraging or mga teachers na hindi nakamotivate yung teaching style, syempre hindi tayo magaganahang pumasok. At syempre we don't want to ruin na or ipababa pa yung mga enrollment rates. Syempre gusto natin na marami tayong mapapagraduate, moving up ng mga students kasi parang lately, hirap na hirap tayo na mapataas yung quality ng education dahil sobrang baba natin sa PISA the last year. So, ngayon na bumabawi tayo, I think teachers are making the proper approaches naman para makapaghanap ng mas engaging and mas enjoyable na ways ng pagkatuto. And sana hindi lang to sa school namin, pero I really noticed that most of our teachers are making the effort para mas makinig, mas maging happy, gagawin nilang efforts nila para wala lang bad blood between the teachers and the students. Tapos, syempre sa mga lessons nila, naglalagay sila ng mga motivational games, yung mga makarelate yung mga bata. Kasi yung generation gap din natin, grabe yung edad ng mga teachers na nagtuturo sa amin at saka kaming mga na sobrang laki ng culture na nagbago from just two different generations na nagpass. So, considering na it's very difficult to get along with the two said generations, tapos magkaibang place pa kayo sa isang institution, syempre, I'm glad na both of those two people are making the efforts para mag-meet tayo in the middle and magkaroon tayo ng fun education. Okay, yun nga. Ang mga guro kasi ay parang napakalaki ng papel nila sa paghubog ng learning environment. Kung paano nila in-handle yung mga klase, may parang mapapabago nila yung perspective ng mga estudyante sa pag-aaral.
ang isang mabait at yun nga, ang isang mabait na at approachable ay creative na guro ay kadalasang nagiging inspirasyon sa mga estudyante na nagsisikap na magkaroon ng interest sa kanilang mga inaaral. Halimbawa, kung ang guro ay gumagamit ng yun nga, interactive methods tulad ng storytelling, sinabi ko nga kanina, tapos group discussion, parang ginagawa nilang laro yung mga lesson nila, yung hindi naman laro na in a way na parang inaano na lang, binabaliwala niya lang. Parang laro um, in a way na yung lesson, mas naging interactive siya, yun nga. Tapos yung, kung saan yung parang guro ay, yung, pero kasi kung ano, yung guro ay puro strict rules, memorization, at walang pakialam sa kalagayan ng estudyante, parang nawawalan kasi sila ng gana. Not, ang isang masaya kasing kapaligiran, parang hindi siya nangangahulugan ng walang disiplina, kundi parang may balance sa pagiging professional at pagiging relatable sa mga estudyante. How about sa'yo, Nicole? So palagay mo, ano yung mga papel ng guro sa paglikha nila sa isang masayang kapaligiran sa pag-aaral? Ano po, kaya po nang sabi ko kanina is, malaki siya kasi sa kanila nagre-reflect kung ano yung matututunan mo and kung ano yung kung ano yung makukuha mong aral galing sa kanila. Kasi po, 'di ba, may mga teacher tayo minsan na ano, na parang, hindi gano'n ka-effective yung teaching method nila sa'tin. So tayo, 'pag papasok tayo sa klase nila para tayong matatamblay. And based po sa personal experience ko 'no, may mga times na kapag yung students is hindi nila nai-enjoy yung, ah, hindi nila nai-enjoy yung isang subject, ano sila, may mga naririnig ako minsan na, "Papasok po ba tayo dun, 'wag na tayong pumasok." Which is ano po, hindi po siya maganda kasi dapat yung mga students na katulad natin is meron tayo dapat na yearning or meron tayong dapat excitement, especially kapag naririnig natin na, "Uy, science time na." So dapat ano, excited tayo sa mga subjects na papasukan natin. So, yun po, kagaya po ng sinabi ko kanina, sa pagtuturo po ng isang guro, dun po madedepende yung mga matututunan natin. So, kung siya ay ganito siyang guro, yung outcome po niya sa mga students is dun lang din naka-base. Kung, positive yung vibe niya sa buong klase, yung mga students is magiging comfortable po makinig sa kanya and, ako po 'no, meron akong mga teachers na tinitignan ko talaga sila and ina-idolize ko sila in a way na inspiration ko sila sa pag-aaral ko na si ma'am ganto ganyan, si sir ganto ganyan. Grabe yung, parang pagkausap mo sila 'pag nagtatanong ka sa kanila minsan ano, like ipapa-feel talaga nila sa'yo na, ginagabayan ka nila and mahal ka nila bilang isang estudyante. Well, at the same time, hindi naman sobrang close na tropa pips na kayong dalawa, pero meron pa rin pong respeto sa isa't isa, yun po. Tama. Okay, maganda rin. How about sa'yo, Daisy? So kagaya ng sinabi ko kanina ay, malaking papel talaga siya dahil, ang ano, tulad nga, kapag ang guro natin ay masigla, may malasakit at gumagawa ng mga kagaya nga ng sinabi mo, mga creative na paraan ng pagtuturo ay mas naeengganyo tayong mga estudyante na makinig at matuto, 'di ba? 'Yun. Okay. So, sa simple namang sagot, huwag gawing boring. So, yung parang yung inaan natin, huwag gawing boring yung mga lessons, huwag gawing boring yung mga talakayan, like, kung maaring, kasi marami naman paraan kung para gawing exciting ang lessons. Para mayroong para interactive discussions, mga games at real life applications. Halimbawa, kung math, bakit hindi gamitin like ang budgeting sa real life? Yung mga budgeting yung or sa science, bakit hindi gawing experiment-based ang learning? Yung history, bakit yun nga, hindi gawing role play or storytelling? Mas maganda rin sana kung may tech integrations like using educational apps para hindi lang puro sulat at memorize. So ngayon, may mga schools na ginagawa ito through different programs at activities. So, paano maaari maging mas engaging at enjoyable ang mga klase? How about sa'yo, Anika? Sa palagay mo, paano maaari maging mas engaging at enjoyable ang mga klase?
Hmm, of course, tulad ng pino-promote lagi natin ng principal na ayaw niya nadi-disrupt yung classes natin. So, pabawasan natin yung pagga-gather natin for events that aren't really necessary na hindi rin makakapag-help sa education natin. Kung hindi naman super needed yung set of students dun sa certain area na yon. Kaya instead na gather tayo for events, it's much better na nag-gather ng students para makapag-take ng surveys or malaman kung ano ba talaga yung interest ng mga students these days. Kasi, syempre, lumaki rin tayo sa age na technology is evolving just as quick as teenagers are growing into being adults. So, of course, kailangan nating masabayan yon. In our country, hindi naman tayo super known for being the most technology advanced na country. So, of course, right off the bat, galing kaming public school, we do not ask for too much when it comes to budgeting or mga gadgets, mga devices para lang ma-enjoy namin yung pagkatuto. Kasi we've already been through that nung nag-online classes kami a couple years back. So ngayon, since school is the place kung saan namin may iwan yung phones namin sa tabi, yung hindi muna kami lalapit sa kung anong makapag-expose sa amin sa blue light or radiation, ini-aim namin na gawa ng mga tasks or maging mas fun yung learning kapag ka may socializing and merong ding certain bond with the teacher. Pero of course, just like earlier, we are promoting respect. So, syempre kung gustong alamin ng teachers kung ano yung gusto namin para lalo pa naming ma-enjoy yung studies namin, we will also make the best of our efforts para mapakita namin sa teachers na gusto namin to, na gusto namin pumasok sa subject mo. We are willing to learn and ang nais lang naman namin ay magkaroon ng good time, both kami at ang teacher. So ayun, kung nagkakasundo na pareho, syempre um, lalong magiging masaya and mapopromote, magiging face na yun ng school na, hala, sobrang saya dito kayo mag-enroll, sobrang happy ng environment kasi ganun pinalaki yung students. Imbis na they're using their phones on their free time or na-encourage sila na mag-computer, mag-search, mag-browse online. Meron talaga silang mga hands-on na activities na will keep them happier and engaged better socially po. How about sa'yo, Nicole? For me po, to keep, para po, yung mga bagay po na maaaring gawin ng isang school to make students engage more and para mas ma-enjoy nila yung kanilang pag-aaral is, ano po, yung mga curricular activities such as yung mga clubs na sinasalihan natin. For me po kasi sa mga clubs na nasasalihan ko and napapasukan ko is mas nakakatuwa po siya para sa'kin 'no, kasi meron po akong mga nami-meet dun na iba't ibang grade levels, iba't ibang mga, uri ng tao na hindi ko man sila ka-level when it comes to grade. Pero, makakausap mo sila in a fun way and makaka-interact mo sila ng masaya. And also din po, for me, para mas engaging yung isang school, para mas sumaya yung mga students sa isang paaralan is need po dun yung mga events such as kagaya po nung nakaraang event na Battle of the Bands. So dun po may mga students nanonood and hindi lang naman sa disruption of classes but also na-enjoy ng mga students yung mga nag-perform na bands and dun po mas na-engage or dun po mas nailabas ng mga students yung kanilang passion for music and kagaya ng sinabi ko kanina sa mga clubs, yung mga sinasalihan kong clubs is nakaka-interact ko yung mga tao na hindi ko man sila ka-level pero meron kaming iisang goal and dahil dun nai-enjoy ko yung pag-aaral and nai-enjoy ko yung pagiging isang estudyante. Yun po. How about sa'yo, Ate Daisy?
Maaaring gawing mas engaging ang klase sa pamamagitan nga ng mga activities tulad nga ng sinabi niyo at mga group works, educational games, storytelling, at paggamit ng multimedia. Ang paggamit din ng, kagaya ng sinabi mo, Levin, yung mga real-life example at hands-on learning ay nakakatulong din upang maging mas relatable at interesting ang lessons yun. Pero ito kasi, medyo napag-usapan na rin natin yung ano yung ibig sabihin ng masayang pagkatuto. Naano na rin natin yung mga papel ng maguro, etc. etc. Pero may tanong lang ako. Meron ba kayo like mga personal na experiences or kwento kung saan naging masaya at makabuluhan ng iyong pagkatuto? Yung mga parang mga nag-stick sa inyo ng mga memories kung saan, uy, masaya na siya, pero may natutunan ka rin. Let's start with you, Ate Daisy. Araw-araw ko kasi na-enjoy yung yung klase. Kasi pero most of the time, mas na-enjoy ko yung pagkatuto ko tuwing like may mga programs, tuwing may mga contest, ganon. Mas na-enjoy ko yon tuwing may mga intramurals, tas sumasali, ganon. Pero mas na-enjoy ko yung pagkatuto ko sa mga contest. Ganon. Mas na-enjoy ko yun kaysa sa na-enjoy ko naman yung lessons ko sa classroom, pero mas na-enjoy ko yung mga sa outside na ginagawa, agay ng mga contest, gano'n. Yun. How about sa'yo, Anika? For me naman po, ang pinaka natatandaan ko, yung ICT class namin po nung grade 8. Kasi parang kagagaling lang po namin dun from quarantine. So, of course, very engaged ko sa paggamit ng laptop or ng computer. Sobrang hilig ko mag-computer games, mag-code, mag-program. Very up my field yun. Kaya, nung nalaman ko na magkakaroon kami ng elective na ICT nung grade 8, sobrang na-enjoy ko siya kasi yung teacher rin namin, sobrang fun ng mga activities na pinapagawa niya sa amin. Tapos, make sure niya na okay kaming lahat. Nung time pa na yun, kailangan pa namin maglakad ng super layo from our classroom to the ICT lab. Kaya make sure niya yung safety namin. Sinisigurado niyang na-enjoy pa rin namin, hindi kami naiinitan, ganyan. Tapos, he cared for the students more than he cared about his subject and us getting high grades. So, feeling ko yun yung naging pinaka-foundation kung bakit ko tunay na na-enjoy yung ICT class ko ng grade 8. Tapos, besides pa na super-duper interest ko rin yung computer and pagko-code, maraming mga classmates na nagpapatulong sa akin nung nag-ICT class kami. Kami magkakatabi kapag may hindi po sila naiintindihan or bakit kailangan gawin to, para saan yan, ganyan. I'm super glad na na-challenge ako kasi tinatry kong sagutin yung mga tanong nila. So, instead na yung teacher lang lagi yung nagtuturo, puro lang siya write, puro lang siya give ng information, na tutulungan niya rin kaming mga students na magturo rin sa mga friends. So, syempre, na-strengthen pa yung bond namin nun kasi grade 8, first year na mag-meet kaming lahat ng face-to-face. So, I'm super grateful talaga na ganun nag-pan out yung first year of high school ko na in-person yung classes namin. Tapos, syempre, kahit iba pa rin kasi yung bond ng friendship kapag online tsaka in-person, di ba? So, kahit nasabihin natin naka 1.5 year na kaming magkaibigan ni Levin, kapag nasa school kami, iba pa rin yung relationship na nabubuo sa aming friends. So, bukod dun sa naging fun, yung learning namin sa ICT, naging favorite subject ko kasi nga super related siya dun sa mga likes and interests ko and hobbies ko, ganyan. Sobrang bait pa nung teacher, hindi niya masyadong inaalala na lagi niyang nire-remind sa amin na grades isn't always about everything. Make sure niya na happy kami, safe kami, healthy kami, and of course na may napupulot kaming good na lessons and morally at saka dun sa subject niya. Ayun po. Okay. Gusto ko rin mag-share kasi nung habang nag-explain ka, may naalala rin ako. Para sa akin kasi, parang yung personal experience ko, na masaya pagkatuto, yung grade 9 kami ni Anika, yung robotics class namin. Kasi yung robotics class kasi namin,
elective namin siya, pero robotics class kasi namin, yung gagawa ka ng robot mo out of Lego. So, para sa akin kasi, sobrang saya nun kasi parang you're with your friends, you're with your group mates, tapos bubuo kayo ng magtataluhan kayo kung ano yung mas maganda robot, kung ano yung dapat pagbuo. Parang nag-form rin kayo ng bond. At the same time, yung teacher namin, though hindi siya gano'n talkative noon, and hindi siya gano'n sa amin, strict sa amin, parang pinakita pa rin niya yung paano, through building the robot, parang in-explain rin niya sa amin kung paano siya gumagana, yung mga ginagawa namin projects, related rin siya sa subject namin, so natuto rin kami. Yun rin, yung coding, sobrang interested talaga ako sa coding nung bata ako, kasi parang, yun yung mga nakikita mo sa cartoon, yung mga mga hacker, ganun. So parang sobrang interested ko nun nung pero yun, parang sobrang engaging at sobrang interactive ng class na yun at yung time na yun. So parang yun talaga nagtatak sa akin. Pero gusto ko naman marinig sa kay Nicole yung anong pinakamasayang pagkatuto niya since grade 9 pa lang siya. Yung pinaka-memorable po experience na naranasan ko is yung time po na meron kaming activity sa TLE subject namin. So yung elective ko po kasi sa TLE subject is English Journal. And one of the most memorable experience ko doon is nung nag-TV abroad po kami. Nung nag-radio abroad po kami kasi first time ko yun magawa. And dun sa mismong process, yung paggawa ng scripts, pagpe-prepare sa mga sound effects, stressful siya, especially kapag nagre-rehearse pa lang kayo, and then may onti pang mga errors. Dun sa mismong process kasi dun lalabas yung taranta mo, kasi minamaster mo pa lang yung mismong minamaster mo pa lang yung activity. And sobrang fun niya kasi yung mga kagrupo ko sobrang easygoing nila, sila, responsible din talaga sila, and nakikita ko na yung mga nakasama kong yon is sobrang meron din silang excitement sa ginagawa namin. So hindi lang kami puro stress, hindi lang kami puro bigayan ng instructions like ganito gagawin mo, but dun sa pagre-rehearse namin, sa pagpa-practice namin is meron din kaming mga tawanan, meron din kaming mga funny stories na napag-uusapan. So memorable experience yun para sa akin. So hindi lang ako nabigyan ng stress, but also nung final outcome nung present na namin yung nagawa namin is nakaka-relieve siya kasi like finally tapos na ganto ganyan, and at the same time I believe din talaga na kapag ginawa mo yung best mo dun sa isang bagay na yun, and at the same time nag-enjoy ka, mag-i-excel ka talaga dun. So yan po, memorable experience yun para sa akin. Okay, so nakaka-relate rin kami doon ni Anika since great pareho tayong English join. Ano na rin namin yung radio bro and TV bro din. Yun nga, super enjoyable rin niya. At the same time, parang pag natapos mo nga, yun, nakaka-relieve yung parang yung pakiramdam mo, sobrang gaan after mo ma-present, and yung process ng paggagawa, yung pag-memorize, yung pa-practice, parang nakakatuwa rin at nakaka-enjoy talaga. So, about kay Ate Daisy, kasi sa pagkakaalam ko si Ate Daisy college na ata. So, how about si Ate Daisy? Ay, natanong na ba kita? Ay, oo, natanong pala kita. Sorry. Sige. Sige, let's go na. Let's move on na lang. Tapos ka na So, din. yun. Kasi napag-usapan kasi rin natin yung, kanina na-mention ko naman, di ba, sa inyo yung teknolohiya. So, alam naman natin, modern na yung natin, yung society natin. Modern na, mas nagiging modern na yung mga pag-aaral natin, and mas incorporate nila yung technology. Sa ICT, yun nga, robotics, mas parang pinupush nila na maging technologically advanced yung mga pag-aaral natin. So, ano ang papel ng teknolohiya sa pagsasayan ng edukasyon? Sa palagay nyo, parang nakakatulong ba ito or nakakapinsala yung teknolohiya? Kasi para sa akin, may good and bad sides ng teknolohiya sa edukasyon. So ako muna mag-share, okay? So sa good side kasi, mas madaling matututo gamit ang internet resources tulad ng YouTube tutorials, yung mga video lessons sa YouTube, online courses,
at AI tools. Mas interactive din ang klase dahil sa digital learning tools, ganun-ganon. Pero minsan kasi nagiging distraction din ito. Alam naman natin, I think naranasan na rin natin yung ganito, yung mas ginugusto mong like mag-TikTok na lang, mag-scroll na lang sa TikTok, manood na lang ng mga TikTok or manood na lang ng YouTube, magbasa-basa ng mga comments kaysa makinig sa mga lecture. So, kaya parang mahalaga na balance pa rin ang paggamit ng technology. So, sa palagay nyo, nakakatulong ba ito or like nakakapinsala? Let's start, Anika. For me, pareho lang tayo ng iniisip. Minsan nakatulong siya, minsan hindi. Pero right now, ang pinaka like mas nagbo-bloom sa akin na thought is that hindi siya helpful kasi super bilis na mag-grow yung mga AI tools natin. And using AI is not very nice for the environment kasi as far as I know, it uses a lot of water, it uses a lot of electricity para lang mapakool yung systems down. Kasi ang paggamit ng AI, kaya sobrang tagal niyang mag-generate ng mga responses kasi gusto niyang ibigay yung pinaka magandang answer na may offer niya sa'yo. And syempre, para na rin pagkakitaan ng mga taong nag-invent ng AI, they want to make the best version of the app. Pero unfortunately, it doesn't help our environment na kasi sobrang bilis ng um, pa-decline yung state ng climate natin, nag-global warming na, yung climate change. Grabe yung pagbaba ng performance niya dahil sa ating mga tao, mga man-made usually naman yung dahilan kung bakit hindi na tayo safe, sobrang daming paglabas ng greenhouse gases dahil lang sa atin. And yung paggamit ng AI, dahil sobrang daming nakakaalam, lalo lang natin na damage yung current state ng Earth. So, kahit na yes, it can help siguro gumawa ng lesson plan para sa mga teachers, makapagsulat ng essays para sa ating mga students, it's still best to use in regulation. And of course, if we're going to use artificial intelligence, then what is real intelligence, di ba? So, it's still important na i-practice natin sa ating mga sarili. We discipline ourselves na kahit na isang pindot lang ang magawa ko yung assignment ko, kung iba yung magiging results ng grades mo and kung anong alam mo, like kung hindi sila aligned, syempre that's where dishonesty comes in and you can't be proud of, hindi mo pagmamalaki yung grades mo. And that's what education is all about eh. Syempre, you didn't go through the years of elementary and high school para lang sa wala. And ayaw mo naman mag-graduate ka nang wala kang natututunan. So, kahit na yung mga parents natin, siguro they graduated without knowing pa kung ano yung Word, yung Excel, yung PowerPoint, ganyan. So, wala talaga silang alam. Samantalang sa atin, ito na yung pinaka malalaking tools and pinaka fundamental na dapat natin ginagamit. Parang hindi tayo makapag-tackle ng discussion na wala yun. So, sobrang laki ng changes kung paano magturo, kung paano matuto ngayon. And again, it's best to use in regulation para hindi naman natin i-let lang na ma-take over tayo ng technology. Dapat tayo pa rin yung nagsiset ng good example para sa iba, tayong mga kabataan, since tayo yung mga ine-educate ngayon and tayo yung makapag-educate sa mga susunod na generations kung paano natin to gagamitin ng maayos. Oo nga, yung pagiging sobrang independent mo sa AI tools, yun nga yung sinasabi mo, at one click, magagawa mo na assignment mo. Parang nakakapag-ano sa loob na wala kang natutunan, pero may mataas kang grado, nakakapag-bother talaga, and wala ka rin natututunan doon. Though masasabi mo na stress-free ka kasi yun nga, nabawas yung gawain mo, it's still not that, for me, hindi siya morally right kasi parang wala kang natutunan. Natatapos mo nga siya but not at your own capacity. Parang iba yung nagpapakita talaga. Pero how about sa'yo, Nicole? Sa palagay mo, ano yung papel ng teknolohiya? Is it good thing or is it a bad thing? So for me po, yung technology, kagaya pa ng sinabi ninyo kanina is ano po siya, meron po siyang good and bad side. So sa good side niya is nakakatulong talaga siya, especially yung AI when it comes to pagma-manage ng mga gagawin mo or tutulungan, i-assist ka niya sa mga gagawin mo. And yung technology din po such as yung mga video tutorials sa YouTube, yung mga video lessons,
malaki po silang tulong para sa isang estudyante na katulad ko kasi, like for example na lang yung mga teachers natin is minsan 'di ba nakakapos ng oras. So, imbes na wala kang matututunan, hindi maiiwang undiscussed yung topic, ang gagawin na lang is magbibigay ng video lessons para may matutunan ka pa rin. Pero yung bad side naman kasi ng technology sa pag-aaral is kagaya nga po ng sinabi ni Ate Anika kanina, yung mga AI tools kasi I remember one of my teachers saying na yung artificial intelligence is nakakapagpapurol talaga siya ng utak. 'Di ba? Kasi imbes na ikaw mismo yung gumagawa, you are exploring, kung paano ba gawin yung activity 'to, nagiging reliant ka na lang dun sa AI. So, siya na yung gagawa sa'yo ta's ikaw maiiwan kang walang natutunan, maiiwan ka na meron kang guilt sa loob-loob mo kasi, ah, may napasa ka nga pero wala ka namang natutunan, may napasa ka nga pero, hindi mo din naman alam kung paano ginawa yun, ganito, ganyan. So, yun po for me. Oo nga, yung parang yung feeling mo na may napasa ka at the same time yung ano, yung feeling mo na ikaw lang yung gumawa. Parang nakakasaya talaga yung naka-ano na motivate sa sarili mo na gumawa pa to strive for something better. Kasi yun nga, technology can be our best friend or can be our worst enemy pagdating sa learning. I think kasi minsan 'di ba, I feel like makaka-relate rin kayo kasi imbis na gamitin para sa mag-research gano'n, nauuwi na lang sa pag-scroll ng TikTok. Though nasasayahan ka na sa pag-scroll ng TikTok, hindi pa rin 'to nakakaano kasi pagdating mo naman sa school, wala ka naman masasagot sa teacher mo. So, parang nawawala na rin yung ano mo dun. Pero how about sa'yo, Ate Daisy? Ano ang papel Ah, sa palagay mo, ano yung papel ng teknolohiya sa pagpapasaya sa edukasyon? Malaki ang tulong ng teknolohiya sa edukasyon. Dahil mas minapadali nga ito ang access sa impormasyon at ginagawang mas interactive ang pag-aaral. May mga educational apps, kagaya ng sabi nyo ay video tutorials at mga online resources na nakakatulong sa mas mabilis na pagkatuto. Pero minsan, nagiging hadlang din ito. Lalo na kung ginagamit natin ito sa maling paraan tulad ng sobrang paggamit ng social media na maaaring magdulot ng distractions para sa atin. Yun lang, Levin. Simple lang, okay, so parang ano ang maaaring gawin ng like paaralan, pamilya mo or ang pamahalaan upang matiyak na ang edukasyon ay hindi lang siya epektibo pero masaya rin? Kasi napag-usapan na rin naman natin yung epekto ng teknolohiya, yung kahalagahan niya sa edukasyon. Na ano na natin yung bad side at good side nito. May mga bad sides nga pero parang hindi mo kailangan mo talagang balansehin yung paggamit mo ng technology. Hindi you shouldn't abuse technology in a way na you'll become reliant sa AI technology. Yung alam mo sa sarili mo na mapapahamak ka lang sa paggawa ng siya yung gagawa ng assignment mo, hindi ka matututo, hindi ka makakaano dun sa masayang pagkatuto, hindi mo ma-appreciate yung natutunan mo. So, paano maano na epektibo yung natututunan mo kundi masaya rin? Paano magagawa yun ng school, pamilya mo, or pamahalaan? So let's start with Anika ulit. For me, yung family ko yung pinaka nag-remind sa akin to slow down and be steady pagdating sa progress ko when it comes to school. Kasi syempre, super busy everyday. Buong weekdays ko, very occupied ako. And kung makikita man ako ng family ko, siguro sa pagka-uwi ko lang ng bahay, pag mag-open lang sila ng door for me, tapos after that, busy na ulit mag-study. So, syempre, the way that they can help me para lang maging effective yung pag-study sa akin is that they remind me to slow down and take time, and sila yung nagiging pinupuntahan ko para makapagpahinga and para mabalance ko yung work and life ngayon na student pa lang. Kasi syempre, ako lang din naman yung mababurnout, ako lang din naman yung mapapagod kapag masyado kong sinagad yung sarili ko sa pag-study. So, of course, if it isn't for my family na lagi nandyan para sa akin, para suportahan ako, magbigay ng advice kapag I'm stuck on a certain activity or advice in life lang in general kung paano uusad kapag I think I'm stuck in a certain cycle. So, para ma-enjoy ko pa rin yung studies ko, lagi silang, nakapagpapasaya sa akin, inaayan nila ako magkape, lalabas kami, nagpapasama sila sa akin. Napakalaking bagay na yun kasi
syempre, the one place where I want to feel like I can rest is also with the people I love. Kasi, of course, I also love my classmates, I love my teachers, I love everybody that I see in school. Pero being with my family, they don't make me feel like I have the pressure to always be good at something. So, syempre, naranasan to ng mga peers ko, mga nanonood ngayon na mga students na we have to be the best of the best para lang sa school and para lang mapakita natin that we are um, performing academically excellent. So make sure that you always seek family or friends that can keep you away from the thought na ma-pressure ka or na hindi mo kailangang ibigay yung buong energy mo for this time na kasama mo kami. So, sana meron kayong mga taong ganon, yung mga mapupuntahan nyo kapag life feels tiring and exhausting na sa school. So, tulad ng sinaselebrate natin ngayon na International Happiness Day, of course, it's a tribute to those who have made us happy at times that we really weren't and very stressful yung world natin ngayon. Yun nga, I feel like makaka-relate rin ako kay Anika kasi yung mga parents ko talaga, pag sinusuportahan nila ako sa passions ko, yung pag nakikita nila na stress na ako, sila yung nagpapasaya sa pag-aaral ko, natutulungan nila ako, napapakita nila na hindi ko dapat like kailangan ko iwasan ng sobrang pressure. Parang tinutulungan nila, nagaya nga sila manood, mag-movies, kumain, ganon. So parang though hindi na ako nag-aaral nun, parang pagbalik ko sa pag-aaral ko is yun nga, masaya na ako, mas maganda yung pakiramdam ko and kaya ko nang like mag-engage at ma-absorb ulit yung knowledge na kailangan ko anuhin. Pero kasi mukhang kasing naubusan na yung time natin and sumasagad na tayo. So ayan na si Nicole. So si Nicole is magbibigay lang siya ng short summary about our episode today. So Nicole. So, based po no sa ating napag-usapan sa hapong ito, sa tanghaling ito, sana marami po kayong natutunan sa mga sinabi po namin kanina. And just to give a short summary po sa mga napag-usap-usapan po natin, bilang mga estudyante po tayo, marami talagang factors na makaka-affect sa excitement natin, especially sa pag-aaral. Pero tayo bilang mga students, need pa rin talaga nating mag-strive na minsan siguro may mga times na mababurnout tayo pero that doesn't mean na dapat forever na hanggang end of the school year wala ka na talagang gana sa subject na yan, but kailangan mo ring i-comfort yung sarili mo minsan. So, kailangan mo pa rin gumawa ng way. You still need to strive. Hindi mo man trip yung subject na papasukan mo, but still we need to strive po na may matutunan pa rin tayo sa mga lessons kahit hindi masaya yung araw natin. Minsan siguro merong mga discouragement tayong nai-experience or nafi-feel, pero dapat hangga't kaya natin is tawag doon, kailangan nating i-accept or kailangan pa rin nating what's the word? Kailangan pa rin po nating i-appreciate. Yan, i-appreciate yung mga lessons na natututunan natin and of course, i-embrace din natin sila with excitement. So kung ano man po yung mga memories, kung ano man yung mga napagdadaanan natin sa school, kailangan natin silang i-appreciate. Good man or bad kasi still mga bata pa rin po tayo and there's still a long way to go. And etong high school life na meron kami, no, nila Kuya Leven and nila Ate Anika is, ito rin po yung maghuhubog sa future namin, sa kung ano mang meron. So, sana i-enjoy po natin ng ating pag-aaral at wag po tayong pangina ng loob kahit may mga times na malulungkot. So, yun po. Yun nga, no? The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Pero bago naman tayo, let's pangunahan naman ni At Daisy ang ating announcements. Okay, so good afternoon everyone. Kung naisip pong balikan ang ngayong episode po namin, ay pumunta lang po kayo sa official Facebook page ng Kalambag sa YouTube at sa Facebook. At Kalambag po every Saturday 1 to 2 p.m.
Inclination, Envisioning an Inclusive Society or Inclusion, now na, every Wednesday, 3 to 4 p.m. At Senior City, Adult Learning and Education with a focus on the framework of lifelong learning every Saturday po, 7 to 8 p.m. Naway, marami po kayo natutunan sa usapin namin ngayon. Yun nga, at yan na mga kaibigan. So, sana may napulot kayong mga insights sa ating mga usapan tungkol sa masayang pagkatuto. Kasi ang edukasyon lang naman, hindi lang to tungkol sa exams, assignments, ito ay isang journey. Pero bago po tayo mag-bye-bye, mag-end ng episode natin is, gusto ko po mag-shoutout kay Tita Donna at nanay ni Anika na nanonood at sumabaybay sa ating episode today. So maraming salamat sa pakikinig at tandaan, learning is fun when you make it fun. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Kalambag. Stay curious, stay excited, and keep learning! Bye-bye!